Sa loob ng fine dining restaurant na La Lumiere, kumikislap ang ilaw na parabang mga bituin na nakakulong sa kristal na chandelier. Ang mga mesa ay natatakpan ng puting linen. Ang mga baso ay kumikinang. At ang mga kubyertos ay nakaayos na parang mga sundalong handang magbigay ng serbisyo para sa mayayamang customer. Ito ay lugar ng karangyaan, ngunit para kay Elian Cruz, ito ay lugar ng tahimik na pakikibaka. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya sa maliit nilang bahay na gawa sa kahoy at yero. Tahimik niyang isinasara ang pinto ng silid ng kanyang kapatid na si Kiara. Sa kusina, hinalo niya ang kaning lamig sa isang kawali. Nilagyan ng kaunting bawang at itlog. 3 platong payak, ngunit puno ng pagmamahal. Tahimik na lumapit sa kanya ang kanyang ina na si Lina Cruz. Napansin ito ang pamumutla ng kanyang anak. "Anak, lagi ka nalang pagod," mahinang sabi nito. "Pwede ka namang magpahinga kahit minsan." Ngumiti si Elian, kahit mabigat ang dibdib. "Ma, holidays eh. Sayang ang extra pay." Hindi niya masabi na ang extra pay ay hindi para sa luho, kung hindi para sa bayarin sa kuryente, sa gamot ng kanyang ina, at sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang kapatid. Mabilis siyang nagbihis ng uniforme, puting polo, itim na apron, na para bang armor na magpoprotekta sa kanya sa buong araw. Bago umalis, napatingin siya sa maliit na salamin. Halos hindi niya nakilala ang lalaking naroon. Payat, mapungay ang mata, ngunit puno ng pangarap. Sa paglabas niya ng kanilang bahay, malamig ang hangin ng umaga, ngunit mas malamig ang kaba sa kanyang dibdib. Holiday season na. Ibig sabihin, mas maraming customer, mas maraming trabaho, mas kaunting pahinga. Sa pagpasok niya sa La Lumiere, sinalubong siya ng amoy ng tinapay at mamahaling kape. Sa loob-loob niya, bumulong siya sa kanyang sarili. "Kaya ko to." Hindi pa niya alam na sa gitna ng kanyang nararanasan, isang pinggan ang magpapayanig sa kanyang mundo. Unang pumasok ang mga customer bago pa magtanghali. Isang mesa rito, isang mesa roon. Bitbit ni Elian ang mga tray na para bang palaging mas mabigat kaysa kahapon. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang kirot sa talampakan, pero hindi siya pwedeng tumigil. Sa likod ng kusina, saglit siyang huminto. Isinandig ang noo sa malamig na pader. "Huminga ka muna," bulong ng kanyang kaibigan na si Tomas Aguilara, isa ring waiter na para bang kuya na niya sa trabaho. "Mukha ka nang babagsak eh." "Hindi pwede," sagot ni Elian. "Maraming tao." 12 hours. 12 oras na siyang halos hindi nauupo. Halos hindi nakakakain. Halos hindi nakakainom ng tubig ng maayos. Ang mundo niya ay naging tunog ng kubyertos, amoy ng pagkain, at boses ng mga customer. Dumating ang pila ng mga order na parang walang katapusan, hanggang sa dumating siya sa mesa 17. Isang babaeng matigas ang tindig, maayos ang buhok, mamahali ng amoy ng pabango. Ang pangalan sa resibo ay Miriel Ashford. Umorder ito ng truffle seafood pasta. Sa kusina, nagmamadali ang lahat. Sigaw dito, sigaw doon. Sa gitna ng ingay, sa sobrang pagod, napagpalit na Elian ng plato. Hindi niya ito napansin. Nang ilapag niya ang pagkain, ngumiti pa siya at pumati. "Enjoy your meal po." Isang segundo ng katahimikan at sumabog ang mundo niya. Para bang bomba ang boses ni Miriel sa loob ng restaurant. "Bulag ka ba?" Napatigil ang lahat. Ang musika ay tila biglang tumahimik sa tenga ni Elian. Nakatingin sa kanya ang mga customer. Ang mga matang puno ng pagtataka at panghusga ay parang mga ilaw na tumututok sa kanya.
Ito pa ang in-order ko? Sigaw ng babae habang itinutulak ang plato papalayo. Ganyan ba ang serbisyo niyo rito? Naramdaman ni Elian ang panginginig ng kanyang mga daliri. Pinilit niyang huminga. Pinilit niyang ilabas ang salitang pasensya. Ma'am, pasensya na po. Hindi na siya pinatapos nitong magsalita. Walang kwenta. Bayad kayo ng malaki tapos ganyan lang? Tinawag ni Miriel ang manager. Dumating si Rafael Monteverde. Kalmado ngunit baka sa mukha ang pag-aalala. Gusto ko siyang matanggal. Sabay turo kay Elian. Hindi siya karapat-dapat magtrabaho rito. Parang nabasag ang dibdib ni Elian. Ang trabaho na siyang nagligtas sa pamilya niya ay parang kandilang papatayin sa harapan niya. Sa hindi kalayuan, lumapit si Tomas. Tahimik lang, pero ang kamay nito ay tumikit sa balikat ni Elian. Isang simpleng tanda. Hindi ka nag-iisa, tol. Ngunit habang sumisigaw si Miriel, may isang customer sa kabilang mesa ang tahimik na nagbukas ng camera sa cellphone. Isang video, isang sandali, at isang katotohanan. Nang gabing iyon, ay hindi makatulog si Elian. Paulit-ulit sa kanyang alaala ang sigaw, ang pangduduro ng daliri, ang mga matang tumingin sa kanya na para bang wala siyang halaga sa mundo. Kinabukasan, pagpasok niya sa restaurant, iba ang mga tingin ng mga tao. Hindi na siya tinitignan ng masama. Tila may halong awa, pagkilala, at paggalang. Iniabot ni Tomas ang kanyang cellphone. Panoorin mo, pre. Sa screen, nakita niya ang kanyang sarili. Nakayuko, nanginginig ang kamay, humihingi ng paumanhin. At si Miriel, sumisigaw, galit na galit, mapanlait, at puno ng sama. Umabot ito ng million views, libo-libong komento, isang nangibabaw, paulit-ulit na ibinabahagi o sinishare. Tao din yan tulad natin, na habang sinaservan tayo, may mga pamilya yan na gusto nilang makasama sa espesyal na araw. Pero pinili nilang magtrabaho para maserbisyohan tayo ng maayos. Kahit pinabayaran natin sila, kailangan pa rin silang igalang. Nabasa niya sa caption. Tumulo ang luha ni Elian. Hindi dahil sa hiya, kung hindi dahil may mga taong nakakakita ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ang mundo ay biglang naging kakampi niya. Hindi nagtagal. Nagsimulang maglabasan ang mga kwento ni Miriel. Hindi ito chismis, kung hindi mga peraso ng katotohanan. Dati siyang anak ng isang labandera. Lumaki sa masikip na lugar. Nakilala ang isang foreigner. Nagpakasal. Biglang nakatikim ng marangyang buhay. Ngunit kasabay ng pag-angat ng buhay, ay unti-unting nawala ang pagpapakumbaba nito. Ang Lalumir, sa halip na manahimik, nagsampa sila ng reklamo laban kay Miriel. Dahil sa iskandalong ginawa nito sa loob ng restaurant at sa paglabag sa dignidad ng kanilang empleyado. Isang bihirang pangyayari. Isang waiter ang ipinagtanggol ng institusyon. Nanginginig si Elian habang pinapanood ang balita. Hindi siya sanay na nasa panig siya ng hustisya. Tinawag siya ng opisina ng may-ari. Ito ay si Don Vicente. Kaba ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ngunit iba ang sumalubong sa kanya. Hindi galit, kung hindi ngiti. Huwag kang matakot, iho, sabi ni Don Vicente. Hindi ka namin pababayaan. Binigyan ng isang araw na paid break ang buong staff. Ngunit hindi ito basta pahinga. Inimbitahan silang magsama ng pamilya. Libre ang pagkain. Libre ang dessert. Libre ang alaala. Nang dumating si Lina at Kiara, hindi napigilan ni Elian ang luha. Sa unang pagkakataon, hindi siya waiter sa loob ng restaurant. Isa siyang anak, isang kapatid, at isang tao. Sa gabing iyon, magkakasamang kumain ng mga waiter at ang kanilang pamilya sa parehong mesa na minsang pinaglilingkuran niya. Walang ranggo, walang titulo, at walang yabang. Habang nakatingin si Elian sa paligid, nakita niya ang mga ngiti ng mga taong tulad niya.
Mga taong tahimik na lumalaban araw-araw. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Pagkatapos ay bumulong siya. "Ma, salamat po sa lahat ha." Ngumiti si Lina. "Mas mabuti kang tao kaysa sa anumang pera, anak." At doon niya naunawaan na ang dignidad ay hindi nawawala sa pagkakamali. Nawawala ito kapag hinayaan mong yurakan ka ng iba. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumalik sa normal ang mundo sa loob ng La Lumiere. Ngunit para kay Elian Cruz, hindi na kailanman bumalik sa dati ang kanyang puso dahil mas tumibay ito, mas naging malinaw at mas naging totoo. Hindi na siya basta-basta waiter sa paningin ng iba. Sa mata ng kanyang mga kasamahan, isa siyang simbolo ng tibay. Si Tomas Aguilar na kanyang kaibigan ay hindi na lang isang kaibigan, naging kapatid na ang turing sa kanya. Kapatid sa pakikibaka. At si Rafael Monteverde, ang dati nilang manager, ay mas naging tahimik ngunit mas malalim ang paggalang sa kanilang lahat. Isang hapon, tinawag muli siya sa opisina ni Don Vicente Haro. Sa pagkakataong ito, wala nang kaba, ngunit may bitbit na pag-aalinlangan sa sarili. "Elian," sabi nito habang iniabot sa kanya ang isang sobre. "Hindi lang kita nakita bilang isang empleyado. Nakita kita bilang isang leader." Sa loob ng sobre ay isang sulat, promotion, mula waiter, patungong assistant supervisor. Nanginig ang kamay niya. Ngunit hindi na iyon dahil sa takot, kung hindi dahil sa tuwa at pasasalamat. Hindi niya kaagad sinabi sa ina. Nagluto muna siya ng simpleng hapunan. Tulad ng dati, nang matapos silang kumain, tahimik niyang inilabas ang sobre. Napaluha si Lina Cruz. Hindi na siya nagsalita. Tumayo lang. Niyakap ang kanyang anak at doon na bumuhos ang lahat ng luha na matagal nang kinikimkim. Si Kiara ay umakap din sa kanya. "Kuya, proud ako sa iyo." Sa kabilang dako ng mundo, unti-unting nawala sa mata ng publiko si Mariel Ashford. Hindi na siya usapin ng chismis, kung hindi naging tahimik na babala sa marami patungkol sa kapangyarihan ng salita at galaw sa harap ng kapwa. Isang gabi, matapos ang shift ni Elian, lumabas siya ng restaurant at tumingala sa langit. Wala doon ang mga chandelier, wala ang mga ilaw ng kristal. Ang naroon lamang ay ang mga tunay na bituin. Ngumiti siya sa hangin, hindi dahil tapos na ang laban, kung hindi dahil alam na niyang hindi siya nag-iisa sa lakbayin. At sa likod ng bawat pinggang kanyang binubuhat, hindi na lamang pagod ang dala niya, kung hindi liwanag, dignidad at pag-asang patuloy na maglilingkod. Hindi dahil kailangan, kung hindi dahil pinili niyang maging mabuting tao. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang respeto ay hindi nabibili, hindi nai-impose, at hindi sinisigaw. Ibinibigay ito sa lahat, mayaman man o mahirap, customer man o server, dahil lahat tayo ay tao sa likod ng anumang tungkulin. Ang kwentong ito ay paalala na bawat tao, anuman ang kanyang trabaho, ay may dignidad na hindi dapat yurakan. Ang tunay na sukatan ng iyong pagkatao ay hindi kung gaano kataas ang iyong posisyon sa buhay, kung hindi kung papaano mong tratuhin ang mga taong tila mababa sa paningin ng lipunan. Ipinapakita rin ng kwento na ang pagkapagod at pagkakamali ay bahagi ng pagiging isang tao at hindi ito dahilan upang hamakin o insultuhin ng sinuman. Sa halip, ito ay pagkakataon upang magpakita ng unawa, malasakit at respeto. Sa huli, pinapaalalahanan tayo ng kwento na ang taong naglilingkod sa atin ay anak din, kapatid rin, isa ring magulang ng iba. At kahit pinabayaran sila, hindi kailanman mababayaran ng pera ang karapatan nilang igalang. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento?
I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!